Hello guys, what's up? It's Megan Chico and Happy New Year sa inyong lahat! Sa mga nakatutok sa akin lagi sa aking mga latest updates sa showbiz and entertainment world. So this is Chico and thank you very much 2024 for sa mga nakasubscribe at patuloy na nagsusupport sa aking channel. And ito guys, syempre, no, yung inaabangan natin tuwing New Year ay yung pasabog ng GMA Countdown to 2025 kagabi na almost 240,000 concurrent views ang kanilang um, datos o kumbaga sa YouTube, no? Grabe din talaga. Lalo na nung lumabas ang SB19. Kaya, hay, nako, grabe. Ang saya-saya. At sabi, no, 200,000 people yung nandun mismo at nakisaya sa New Year's party ng GMA Kapuso sa MOA Seaside. Okay, so ito guys, pinakita na rin at pinasilip nila ang kanilang official GMA shows, movies at lahat ng mga abangan natin this coming 2025. Okay, so ito guys, para sa mga upcoming shows at pag-usapan natin kung ano nga ba ito, anong tema, sino nga ba bibida at sa aking mga nakalap na mga balita kung saan hihimay-himayin natin yung mga teleseryeng ito at mga shows, movies na yan at sabay-sabay natin itong alamin, di ba? Okay, so let's start with, okay, Lolong. Ito Lolong Bayani ng Bayan. Ito yung season 2 ng Lolong na kung saan grabe din talagang ratings ng Lolong season 1. Dakila, 'di ba? Nag-meme pa and all that. So, doon na-gain ni Ruro Madrid ang kanyang primetime action hero, 'di ba? So, he has been there. Talaga namang ang tataas ng rating at parang nasa 15 something yung pinamataas nila. So, wow, 'di ba? Kudos. Kaya naman ito star-studded ng kanilang cast, including mga Star Magic. Nandiyan si John Arcilla na bagong kalaban ni Ruro Madrid dito. Siyempre last Lolong kasi season 1 si Christopher De Leon. Kaso nasa ano siya, 'di ba? Sa kabila. But anyways, ito bago ito dahil um, nag-yes itong si John Arcillan. Alam naman natin na kilalang magaling talagang artista, di ba? General Luna pa lamang. Talagang pinakita niya how he is an actor. So ito guys, malalaman natin kung ano nga ba yung sagupaan at kwento ng Lolo na star-studded din naman, no? Miss Jean Garcia still there. Rochelle Pangilinan, Shara Diaz is still there, pero alam ko may bago siyang leading lady. So hindi ko alam kung sino. Pero may nasagap ako na parang sa Channel 2 ata, but yung nasa Batang Quiapo, yung parang nabuntis doon, parang I don't know kung anong source yun at kung totoo nga ba. So abangan na lang natin dahil malapit na ito, January din to guys. I'm sure third week ito ng January. Okay, so ito guys, ito yung opening salvo naman. Next na ito Opening salvo ng GMA Prime. So ito ay mga batang release. So starring Miguel Tan Felix, Cocoy de Santos, at maraming pang iba. Ito guys, January 6 na ito ipapalabas at nag-VideoCon na yon. Nag-MediaCon na ito, kasama din ako noon. So may mga contents din ako na i-upload din this week, starting next week para i-promote ng malala ang mga batang release para at least ma-hype at syempre yung mga tao ma-curious at mapanood itong mga batang release na ito ay hango sa pelikula ang batang release na Kim Pia, Takier Legaspi and all that. So ito guys, syempre bago 2.0 at isang magdidirect dito ay si Direct Luris Gillian dahil tapos na rin ang asawa ng asawa ko. Siguro sa taping dahil nga grabe din talaga asawa ng asawa ko. 1 year! 1 year yon, di ba? Ayusin ko lang yung buhok ko. Ayun. So, mga batang release, makakalaban niya yung kay Coco Martin. So, first slot po ito, January 6. Kapalit ito ng Pulang Araw. So, mangyayari niyan guys, simula na ito guys, parang feeling ko mga movies na, 'di ba? Pinakita naman yung mga foreign movies Monday to Friday, yung first slot ng Jimmy Prime. To give way at para hintayin ang mga batang release premiere. Ito naman guys, Encantadia Chronicles Sangre. Ito guys, pinapanabikan talaga ng mga tao, lalo-lalo yung mga Kapuso avid fans, kung kailan na nga ba talaga ipapalabas ito. Dahil noong mga nakaraang years, pinapakita lagi ang teaser ng Encantadia. Nagkaroon nito ng problema
when it comes sa pag-exit ni Direk Mark bilang director at napalitan ito na isa doon ay si Direk Rico Gutierrez. So, I don't know anong mangyayari doon sa mga tinake nila, chinut nila, pero medyo maraming mga nangyari. Aminin natin. Hindi natin alam kung ano nga ba yung nangyari internally, kung bakit nag-exit agad si Direk Mark dahil baby niya ito eh, 'di ba? So, ako rin nagulat dahil kapag Mark Reyes, Encantadia na 'yan. Parang feeling ko nakatatak na sa kanya 'yan, buntot na niya 'yan, pero I don't know bakit siya umalis. Pero ang sabi guys, parang mag-focus siya sa movie outfit o movie company kasama ang mga apat na sangres. Parang feeling ko ganon. Feeling ko sina Sunshine, sina Iza, parang may gagawin silang project. So, na-involved din yung apat na sangres, if I'm not mistaken. Pero guys, meron din namang mga upcoming shows itong si Direct Mark na mamaya, malalaman natin. So ito guys, napaganda ng teaser, no? Pinakita na rin talaga kung ano nga ba yung magiging outcome or yung parang silip, di ba? Teaser nitong Encantadia Chronicles Sangre. Hindi napalitan yung apat. Sila pa rin yun, Faith Da Silva, Calvin Miranda, Angel Guardian, and Bianca Umali. So, may mga theories na rin here and there dahil may mga itong si makakalaban nila, no? Si Ice Queen, na si Rian Ramos. At I don't know, Ice Queen ba? Sorry Ayun, so nandun siya, naka-blue siya and all that. Napakaganda niya, goddess talaga siya, no. Si Perena, nandito rin, si Gladys De Castro. At parang may theory tayo na parang siya na ang papalit. Siya na ang bagong Hara, yung parang Reyna, after Alena. So parang ganun ang mangyayari. So, chill lang tayo guys. Alam natin, very excited na tayo dyan kung ano nga ba magiging konsepto o kwento ng Encantadia Chronicles Sangre. Pero I know this will open new doors, lalong-lalo na it's a chronicle. So, ibig sabihin, hindi lamang ito one show or one specific story. So, marami pa yan. Parang lang yan, puno, mamumunga yan. So, very much excited ako. Isa ako sa mga excited sa mga upcoming shows ng 2025, itong Sangre. Dahil inaabangan na rin ito, di ba? Grabe din talaga. 2004 to 2005 yung first. And then 2016, nagka-problema because of Kylie Padilla's pregnancy na dapat hahaba pa pero hindi na nagkaroon ng pero extend naman pero hindi yung sa gusto nilang mangyari. Pero ito guys, hopefully maging successful din ito gaya ng dalawang generation, 'di ba? So ito guys ibang-iba talaga at for sure aabangan talaga ito ng mga Kapuso viewers at isa na ako doon. My Ilonggo Girl, ito January na rin ito ipapalabas. Second week ata siya, kapalit ng asawa ko, Monday to Thursday. My Ilonggo Girl, pinakita na rin yung teaser, no? First ever team up ito. Kumbaga nabida sila kasi nag cutie-cutie na rin sila sa Abot Kami na Pangarap. But still, it's a drama and maraming mga boys kasi dun si Doc Annalyn. Hindi natin alam kung sino ba talaga. Kasi nga, umiikot kasi yung story sa drama. Siyempre, di ba? So ito guys, My Ilonggo Girl, first time magro-romcom ni Jillian Ward. Alamin natin kung bagay niya ba talaga. At first ever kilig serye niya ito. Ay nako, di ba? Exciting na talaga. Very excited ako dito. Ang first team up niya with Michael Sager. To be honest, nung nakita ko yun, no parang sila yung magsasama, bakit si Michael? Parang feeling ko favorite talaga siya ng GMA na hindi talaga siya nawawala ng project. Parang na-build na rin kasi yung image ni Jillian kasama si yung kasama niya sa Abot Kamay, yung parang nakaka-fling niya ngayon. Kasi parang mas bagay sila ni Jeff Moses. Dahil parang may something na rin naman talaga sa kanila in real life. I don't know. Very sweet kasi itong si Jeff Moises kay Jillian. Pero sabi na mag-friends lang sila. Si Kim Jisoo naman kasi masyadong matangkad. Tapos si Kenshan kasi, feeling ko bagay rin naman sila na magsama sa serye na rom-com. It's just that may nangyari lang kay Kenshan na may mga cases lang siya. Kaya feeling ko hindi, pero feeling ko parang feeling ko kay Kenshan talaga to, pero nagka-problema. Kayo guys, sa tingin nyo, kasi parang bagay din naman ni Kenshan na mag-romcom because of the, his being great an actor, diba? So, ayun guys, pero nung napansin ko naman, bagay naman sila kasi nag-live sila, ang kulit nila. So, parang bagay naman sila sa romcom kasi parang may something.
Ayun, may something talaga nung nakita ko. So, watch out for it dahil iba rin talaga ito. Public affairs din to guys, if I'm not mistaken. GMA and GMA Public Affairs. Sanggang Dikit. Ito guys. Ayon sa isang source, it's an action jam-packed serye. At ang magbibida rito, excited na talaga ako dito. Hay nako, ang reunion project ng mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado. So ito guys, ang pagsasama ng dalawang ito, 'di ba? Royal couple, ultimate star and box office queen, and of course, si Dennis Trillo na Kapuso Drama King na is fresh from his success of Brain Bones na patuloy pa rin sinusuportahan. Excuse me. At syempre guys, best actor siya doon sa nakaraang MMFF Gabi ng Parangal 2024. So guys, no, it's an action jump pack at pagbabalik serye ito ni General Mercado after Love Die Repeat na napakatagal na rin na bakante nitong si Jen. Kaya naman ito guys, is hanggang dikit. So it's action. So aabangan ko talaga to. Hay nako, very excited ako dito nung nalaman kong silang dalawang magbibida rito. Slay! GMA Prime din yun guys ha. Ito naman, GMA Prime din. Slay. Ito, ayon sa isang source, meron din akong nalaman na magbibida rito. So, ang una kasing nalaman ko na apat na young actress na magbibida rito ay si Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at El Villanueva. So, ang nakarating ngayon sa aking source ngayon na bago ay hindi na daw si El, kundi si Julian San Jose na daw ang magkukompleto sa apat na girls na magbibida dito sa Slay. So ito guys, parang feeling ko parang may pagka Charlie's Angel din ito na may pagka thriller murder, ganon. Kasi parang sexy sila, pero parang feeling ko may papatayin sila or something like that. Ito guys, I'm looking forward to this. Kasi pagbabalik serye ito na nag-iisang Asia's Limitless star, Julian San Jose, after her stint sa The Clash at sa The Voice Kids. So ito guys, pagbabalik serye niya after Maria Clara Tibara na successful talaga at hindi na nasundan pa. Kaya naman ito guys, magbabalik na talaga sa telebisyon at pagbabalik serye ni Julian San Jose. Kaya looking forward ako doon. Of course, Gabby Garcia's comeback din dahil ang last niya, hindi ko na alam kung ano yung last show niya eh. Kasi parang naglaylo talaga siya sa acting, no? Tapos, dapat kasama siya sa Widow's War and hindi ko alam ano nangyari. Napalitan siya ni Jin Garcia. Parang ganon. And then, nag-host. She does the hosting stint, which napakagaling din niya. Napakaganda, napaka-goddess. Lalo na yung Miss Universe stint niya. Wow! More hosting stint siya last year, 2024, at ito naman, pagbabalik serye niya. So ito guys, looking forward ako dito. No? Mikey Quintos, comeback acting din niya. At si Isabel, after Voltes 5 and Firefly. Grabe din, ang tagal din ha. So ito, looking forward ako doon. Hari ng Tondo. Ito guys parang dahil nga yung clamor ng action napakatindi dito sa bansa because of shows of Coco Martin. Nagiging gumagawa na rin ng mga action series si GMA para at least mag-keep up sa ratings of pagiging success ng action serye dito sa Pilipinas. So ito guys, nag-give chance talaga ang GMA para gumawa ng mga action serye. Hari ng Tondo. I don't know sino magbibida rito, wala pa, but still, this is still soon and under pa rin siya ng GMA Prime. Beauty Empire. Ang alam ko, public affairs din ito, GMA and GMA Public Affairs. I don't know sino magbibida rito, wala pa. It's still soon, no? Pero feeling ko, no, Beauty Empire, feeling ko mga mga beauty queens, ganun. Tapos may something. Pero, we'll never know. Kasi wala pa namang kasiguraduhan or scoop kung sino nga ba at anong kwento nito. So, looking forward ako dito. And, ayun na nga. Doon na tayo sa GMA Afternoon Prime na napakalakas talaga at hindi natitinag. First of all, Prinsesa sa City Jail. This is
I don't know, January, February ito ipapalabas, no? Dahil nakahang na rin kasi ito. To be honest, dapat papalitan ito ng Abot Kami na Pangarap, pero hindi nangyari. At mas inuna pa yung Forever Young. Parang ganun yung nangyari. Ito guys, kasi marami ng tapings to eh. Marami na silang shootings and all that. Na-reveal na rin yung mga bitter ito. Siyempre, headed by Team Jolly, no, na si Sofia Pablo and Alan Ansay with Dennis Laurel, Beauty Gonzalez, at marami pang iba. So ito guys, drama talaga to at feeling ko aantig talaga ito sa mga puso ng tao because prinsesa sa city jail. So feeling ko lumaki talaga siya sa city jail. Dominic Ochoa, parang feeling ko siya yung father niya. Looking forward ako dito, maganda. Binibining Marikit. Ito guys, ipapalabas na rin siya February, no? Parang talagang sabay-sabay talaga yung City Jail at saka Binibining Marikit sa pagpapalabas sa first quarter sa GMA Afternoon Prime. Ito guys, no, fresh from the success of Herlin's first serye last year, if I'm not mistaken, meron ulit siya. Alam nyo guys, no, ganito lang kasi yan. Kapag maganda yung ratings mo, maganda yung takbo ng karera mo, magiging maganda yung takbo ng karera mo, may kasunod ka, may follow-up project ka kaagad. Ganon yung nakikita kong sistema sa GMA. Like for example, itong si Herlin Budol, maganda yung serye niya, maganda yung kinalabasan, automatic meron siyang upcoming. Ito guys, mahal kasi siya ng mga tao at syempre ito ay first ever din ni Tony Labrusca dito sa Kapuso Network na gagawa ng serye and si Pokwang ang Mama Pokey ang kanyang ina dito. Mommy Dearest, ito guys, first quarter din ito ipapalabas at ito guys, no, yung kwento kasi diyan dapat ipapalabas na rin siya last year. Kasi all-star cast na rin yan. Nandiyan si Camel Prats, comeback niya ito at very challenging role nandito dahil siya maging kontrabida dito. Katrina Halil is still there, Dion Ignacio, who else? Basta't marami sila dyan, of course. Ito ay first tambalan ni na Prince Carlos and Shane Sava. So new love team dapat ito or new experiment love team ng GMA kay Shane Sava ito. Pero nahang ito ng nahang hanggang sa hindi na ito naipalabas last year. May mga ugong-ugong, mga bali-balita na nabuntis daw itong si Shane Sava. Kaya hindi na ito naipalabas last year at na-shelved muna. Pero itutuloy pa rin ito ng Kapuso Network dahil napakaganda ng serye, napakaganda ng kwento. At malalaman natin kung totoo nga bang nabuntis itong si Shane Sava. Dahil feeling ko, syempre may media ko niyan and all that, malalaman natin ang tunay na istorya kung bakit medyo na-delay ang pagpapalabas ng Mommy Dearest. Okay. Cruz versus Cruz. Okay. So, Cruz versus Cruz. Afternoon Prime ito. Feeling ko magbibida rito ay si Roger Cruz versus Raver Cruz. Hindi, joke lang. Ayan. Cruz versus Cruz. It's yung ano niya, feeling ko, syempre magsasagupaan sila dyan. Yaman, ganon. Or drama ito dahil Afternoon Prime, pero looking forward ako dito kasi na magbibida. A Mother's Tale. Okay, so ito guys tungkol sa ina. Sino kaya magbibida rito? So let's all find out soon. My Step Brother, My Best Friend. So English ang kanyang titulo. At dito pa lang sa title, parang may something, no? Parang makikurious ka, ano nga ba yung magiging kwento nito. So, congrats kung sino magbibida rito at kung kailan ito ipapalabas. Of course, no? Yun na yung mga GMA Afternoon Prime na aabangan natin. Kapag drama, push. Diba? GMA Afternoon Prime yan. The Return of FPJ sa GMA, ito guys, nagpirmahan na sila last year. Tapos ipapalabas na nga ang mga pelikula ni FPJ sa GMA na. It's a weekly show, of course, once a week. So, I wonder anong time slot ito. So, congrats! The Voice Kids. So, meron na ulit kasunod after the fresh success of The Voice Kids last year, December. So, ito guys, meron ulit. So, feeling ko, months ito, third or fourth quarter ito ipapalabas. And alamin natin kung sino nga ba ulit ang mga coaches, kung sila pa rin ba, at kung sino ulit ang magwawagi. So, The Voice Kids.
Hopefully, no, sana maging maganda yung grand finals. Like, for example, yung ginagawa ng kabila, live talaga, bigger venue, para yung excitement talaga ng mga tao malala at yung hype. So, hopefully, yun lang naman yung ano ko, suggestion ko. Stars on the Floor. Wow, ito first ever show ito ng GMA na hindi ko alam kung this is adaptation, no? Pero feeling ko adaptation kasi Stars on the Floor or whatever, parang feeling ko it's a dance contest ng mga stars. Tapos yung parang patagisan sila ng sayaw. Ay nako, ito very ano ako dito. Curious at excited. Tanghalan ng Kampiyon Season 3, meron pa rin tayo fresh from the success of Season 1 and Season 2 na sa TikTok Lock. Meron pa rin tayong Tanghalan ng Kampiyon. Hopefully, ito naman guys, no, sana yung mga magiging winners dito mailagay sila weekly sa All Out Sundays, malagyan talaga sila ng ng chance, na exposure. At sana gumanda pa yung mga segments ng All Out Sundays para sa mga singers na nagiging champion sa mga reality or singing shows nila. Just like The Clash, Tanghalan ng Kampiyon, The Voice Kids. So hopefully. Ayan, meron pa rin naman tayong NCAA Volleyball 101 at yung Maka. Dahil maganda yung reception ng mga tao, mataas din ng ratings, may season 2 po tayong aabangan. Hindi ko alam kung sino pa yung magi-stay pa dito ng mga cast at kung sino ang dadagdag. So abangan natin 'to mga kapuso dahil GMA Public Affairs serye ito. Dumako naman tayo sa movies ng GMA. Ito guys, no. Very clap talaga ako sa GMA Pictures and GMA Public Affairs dahil gumagawa na talaga sila ng mga pelikula na makabaluhan, na aantig sa puso at may something talaga. Just like yung Green Bones, I'm not grabe din talaga kasi yung mga binibigay nilang mga storya, yung parang out of the box. Yung parang hindi mo akalain gagawa sila ng ganong pelikula. So yun yung nakikita ko sa GMA. Yung parang very, yun na nga, out of the box. Very challenging. Hindi sila takot sa pagpapalabas ng mga ganitong istorya. So, unahin natin ang Moments of Love on Borrowed Time. Yun na nga yung sabi ko sa inyo guys. May bagong assignment sa pagdidirect sa pelikula. Itong si Direk Mark Reyes sa GMA Pictures. And ito ay Moments of Love on Borrowed Time. So, ito guys, no? Excited ako dito. Sana matuloy. At kung sino nga ba yung magbibida rito, kung sino Dingdong pa rin at Iza, or yung mga teens ano nila, teen version. I don't know kung ano kasi on borrowed time eh. Ano nga ba ito? Prequel, sequel? Ano nga ba yung mangyayari dito nung kwento? Kapanapanabik talaga kasi napakaganda ng Moments of Love. Sinasabi ko sa inyo guys. Isa sa Moments of Love sa mga tatak GMA films pa noon, ang Moments of Love. So ito maganda. Aabangan ko to. Gabi ng Lagim. Pinakita na rin ito during premiere night of Green Bones, ang Gabi ng Lagim, starring Jillian Ward. So ito guys, yung sinasabi niya sa 24 oras, chika minute na nakaraan na very challenging daw ito at thriller or horror ito. So abangan natin to dahil ang Gabi ng Lagim, napaka-successful na mga ginagawa ng kapuso mo Jessica Soho tuwing horror, tuwing November, ganun, di ba? Pagsapit ng horror or All Saints Day. P77. Alam ko Penthouse 77 to, pero ginawa na lang P77. So ito guys, pagbibidahan nito ni Ewan Micael, JC Alcantara, at ni Barbie Forteza. So, dito magkakaalaman kung magaling ba talagang manakot itong si Barbie dahil napakagaling na niyang mag-host, umarte, komedyante, kahit ano kaya niya. Pero ito guys, no, From the Road, parang ito na huli yung next niyang ano, no, parang From the Road. Ito na ulit, P77. So, excited ako dito dahil napakaganda ng storya nung teaser o yung trailer na pinakita sa GMA premiere night ng Green Bones. So, looking forward ako dito. Ito guys, version 2, may mga espekulasyon na dapat gagawin ito
ni Papa P at Bianca Umali. Pero parang hindi natuloy or kung hindi baka hindi totoo ganon. Ang magbibida naman daw dito ay si Alden Richards and Ann Curtis. So, this is with Viva Films, if ever. Pero guys, meron din akong nasagap na nag-Zoom meeting itong si Nadine Lustre with GMA Pictures. So, hindi ko alam or hindi natin alam kung sino sa mga leading ladies na ito ang makakapareha ni Alden Richards at kung si Alden Richards pa rin ba ang magbibida dito sa version 2. Ayun. So, abangan natin to mga kapuso. 58th. Ito guys. Alam ko nag-spread na rin itong teaser na to, no? Yung teaser ng 58 Massacre. So, para itong It Mapupukaw ni na Carlo Aquino na napakaganda at world class din at award-winning. Ito guys, para siyang parang yun, ganun nga, para siyang character or anime version na pinagbibidahan ni Glyza De Castro. So, abangan din natin ito mga kapuso dahil ako looking forward din ako sa kwento nito. Yes, GMA Public Affairs ito. Samahan ng mga makasalanan. Ito, nag-spread na rin kung sino yung mga cast dito. Sina Charis Solomon, Betong Sumaya, David Licauco, and Sanya Lopez. Ayun. So, yun yung mga confirmed cast dito sa pelikulang ito at ang magkokopro dito ay si Chavit Singson dahil parang gusto niyang gumawa ng mga pelikula at kaya nag-partnership siya with Miss Annette Gozon na kaibigan din naman niya. So ayun, nakipag-partner siya. Hopefully, maganda yung takbo ng storya. Ito naman guys, pinakita rin kung ano nga ba yung mga K-drama, mga Thai drama na mga lakorn ganyan na ipapalabas sa GMA. The Lovely Runner, ito guys ha, The Lovely Runner, Arthdal Chronicles, Lawless Lawyer, Perfect Marriage Revenge, Missing Crown Prince, Blue Birthday, When I Marry a Stranger, My Happy Ending, The Giver, My Cherry Amour, Lighter and Princess, Night Flower, The Cherry Lee Village Headman, Love Between Fairy and Moon Supreme, My Love in the Countryside, Kissed by the Rain. So ito guys, no? Pinaghalong mga Thai series at Korean drama ito. Feeling ko guys, no, sa mga ganito, parang hindi na rin masyadong hype sa mga tao. Parang gusto nila manood na lang ng Netflix. At panoorin ito ng original subtitle. I don't know, kung napaglipasan na yung oras o panahon ng mga ganun na uso pa yung mga Tagalog voice sub. Ayun. So, ayun. Napakadami nilang i-offer. So, by the way, panoorin din natin. Philippine Defenders. Ito guys, no, parang GMA Public Affairs ito. And then 40 years of Jessica Soho. Congrats, Miss Jessica. Tanong ng Bayan para sa senatorial phase of 2025. Ito naman, pelikula, Pinoy films na ipapalabas sa GMA Network. 5 Breakups and a Romance, Video City, Family of Two, Nanahimik ang Gabi, It Napupukaw, Becky and Badette, Kampon, Deleter, Mahal Kita Bexman, Girlfriend Na, Pwede Na, Yung Libro sa Napanood Ko, Will You Be My Ex, Expensive Candy, The Batman, Fantastic Beasts, Elvis, DC League of Super Pets, Don't Worry Darling, Black Adam, Dungeons and Dragons, Pawns of Fury, A Quiet Place, napakadami ha. 65, The Garfield Movie, Madame Web, Venom, A Man Called Otto, Uma, Bad Boys, Escape Room. Wow! Napakadaming mga Pinoy films at foreign films na ipapalabas sa GMA Kapuso Movie Festival na I'm sure abangan din ito ng mga talagang masugod ng tagusubaybay ng GMA, lalo na sa Free TV na syempre no, yung mga ibang tao rin kasi talaga very push pa rin talaga at very okay pa rin talaga sa Free TV kasi halos aminin natin yung ibang mga tao guys sa YouTube na lang umaasa at nanonood talaga ng mga live streaming shows ng GMA at ibang mga channel. Kaya naman this 2025 guys, very special ang GMA because they're celebrating their 75th anniversary. So hindi natin alam kung gaano ka-glorious or ka-glamorous o ka-bigger ang mga events nila this year. Kaya abangan natin ito mga kapuso. Siyempre, meron pa rin tayong GMA Gala na yearly naman nalang ginagawa yan. And a whole lot more. Hopefully,
meron silang 75th anniversary sa MOA or Araneta. Please, GMA, do that para at least celebration ito ng mga kapuso stars, kapuso viewers na makapanood ng live at bigger venue at hindi lang sa Studio 7. So hopefully guys, may ganon, may ganon. Sana hopefully. Miss Annette, baka naman. Kasi ako talagang gusto ko talaga magkaroon ng ganon na, kasi parang ang ginawa nila yun nung 65 pa lang. Parang 'di ba nung kumanta si Regine Velasquez nung gano'n, nung parang ang bongga tapos nung sina Rachel Ango and Kyla dito sa gilid nakaano sila. Parang yun yung pinakabonggang anniversary ng GMA na napanood ko as far as I'm concerned. Kasi yung 70 walang gano'n, no? Hopefully guys, hopefully magkaroon po ng ganong celebration ng GMA next year. So, ay this year, okay. So ito guys, comment down below kung anong mga teleserye, mga shows nang gagawin ng GMA this year. Ang excited kayo at kung ano nga ba yung mga gusto. Ito guys, meron ako nababasa lagi na Survivor. Hopefully guys, meron ulit Survivor ng GMA dahil napaka-successful from um yung time pa ni na Paolo Badjones and Richard Gutierrez, mga celebrity edition. Hopefully makagawa ulit. Hopefully. So, yun din guys. Sana cross our fingers na makagawa ulit ang GMA ng ganong klaseng pagpapalabas just like Survivor. So ito guys, comment down below kung anong excited kayong panoorin and thank you very much. This has been Jacob Manangan TV. Again, Happy New Year.